Hi guys! Welcome back to my vlog. So, eto nga, madami ding nagtatanong nito guys, kung kailangan daw ba araw-arawin ang paglabing-labing para mas mataas yung chance na makabuo. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Ang advice ko dyan and ang answer dyan is no. Bakit? Kasi diba, syempre, nag-work and then, form of exercise din yan at nakakapagod din yan. Okay, number 2, kukunti na lang ang may lalabas niya. Kasi syempre, pagod ka, and then, hindi ka rin nakakaipon, and ayun nga, kukunti na lang yung nalalabas mo, kaya wala nga ring spermatozoa kasi wala kang imbak dyan, and wala, nagsayang ka lang ng effort, diba? And then, third, wala ka nga talagang may lalabas dahil sa kapaguran mo, and then, nawala na rin lahat yan yung imbak mo dyan, so wala ka na talagang nailabas, baka may nalabas ka, fluid na nga lang. Wala na siyang contents o kaya wala na siyang laman na spermatozoa. And then, number 4, as I said nga, hindi ka nakakaipon. So, ang advice ko guys, hindi dapat araw-araw. Kasi pagod ka, wala ka nang nailalabas, o kaya konti lang yung mailalabas mo, at hindi ka makakaipon. Diba nga guys, kapag nag-advise ang mga doctors natin na magpa-sperm analysis si Habi, dapat walang labing-labing ng at least 4 to 5 days, o kaya 3 to 4 days, okay? Abstinence ang tawag dyan. Para yung result ng test niya, yung result ng semen analysis niya is accurate. Okay? Para makita talaga kung ilan yung bilang at yung motility rin, morphology, lahat ng quality ng sperm na itetest nila. Kaya pinag-abstinence kayo ng 3 to 5 days. Okay? So, ganun din sa pag-love making. Okay? So, mas maigi na gumamit nga talaga ng ovulation test, okay? Para matimingan yung ovulation ni Mrs. kasi doon lang talaga pwedeng mapuntis ang babae. Doon siya nangingitlog. Advice ko guys, sa CD12, yung ika-12 day, umpisa mag-count as 1 doon sa first day ng last ng regla mo. Okay, 1 na yon at mag-count ka ng 12 day. Doon na kayo titigil muna na labing-labing, okay? Matitigil na lang muna, antayin na mag-positive yung ovulation test. Okay, 12, 13, 14. Kung nag-ovulate si Mrs. ng ika-14th, which is very ideal sa mga normal cycle, at least nakaipon ka ng 2 araw, di ba? And then, nakagain ka rin ng strength, ng energy, di ba? And sure na may lalabas ka, at least nakapagpahinga ka, nakapag-ipon konti. And then, yun nga ang tatimingan natin para makapag-meet talaga yung exact na ovulation ni Mrs. Kung kailan doon siya nangingitlog at yung at least sure ka na may mailalabas ka pa para magkatagpo sila, okay? Kung hindi man siya nag-ovulate ng 14th day, magantay pa rin, okay? Huwag atat, mister, okay? So, yun, ika-15, ika-16, hanggang doon sa mag-positive yung ovulation test natin para doon tatimingan. Kung hindi kayo nakapag-labing-labing ng 5 days, it's okay. O, madami nga lang naipon. Mas malakas ka nga rin. So, i-preserve mo yan and then i-preserve mo din yung energy mo para pag nag-ovulate na si Mrs., doon natumpak ang timing, okay? Ang napaka-importante talaga yung timing at ovulation day ni Mrs., okay? Thank you so much, and if you want fertility vitamins, complete na fertility vitamins for men and women, and we also have ovulation test kit, you can chat us in our Facebook page, ito siya, and we are sending everyday nationwide naman. All available on hand dyan sa Pinas. Nagsisend ng mga staff ko everyday. Minsan, 2 beses pa nga sa isang araw. Okay? Kapag madami loaded yung mga orders. Thank you so much. And if you are new here, please subscribe and click all para ma-notify kayo every time na meron akong mga TTC tips videos. Bye! And baby, that's soon.